So, this is about the fruit of the Spirit. But meron pong counting twist yung ating pong series dahil nag-start po tayo sa huli. So, first, we tackled about self-control. So, that is last August 21. So, ngayon naman, ang ating pong pag-aaralan po mula po sa salita ng Diyos is meekness o ang kahinahunan sa Tagalog. So, the second to the last sa fruit of the Spirit. Okay? So, samahan niyo po ako sa ating launching text. So, that is from Galatians chapter 5, 22 and 23. Sa aklat po ng Galasya. Okay, so tayo po'y tumayo. Sandali muli, mga kapatid, para po sa pagbasa. In the book of Galatians, chapter 5, verses 22 to 23. So, iniwan po muna natin si 1 Peter, para po sa ating series ngayong umaga. Okay, Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Salamat po sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa umagang ito. Pagkakataon po muli na kami po ay makarinig ng inyong pong salita. Salamat po sa patuloy na pagkakataong ito na kami po ituruan at patuloy kami magpailalim sa lahat ng amin pong mapapakinggan mula sa inyong pong salita. At ang inyong pong tagapagsalita ay itago po ninyo sa likod ng iyong kabanalan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng akin pong mga kasalanan. At ikaw po ang may taas lamang sa lahat ng aming mapapakinggan at sa amin pong paglalapat nito, O Diyos, ikaw po ang may taas lamang namin. Ikaw po ang patuloy na mapurihan namin, O Diyos, sa kung paano po namin may pakita ang bunga ng Espiritu, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong muli, mga kapatid. Okay, last time, ang atin pong tinakel po is about self-control. So that is parang nung isa pang Wednesday. So maliban lang po nung nakaraang Wednesday. So, pinag-aralan po natin about self-control. So, ang pagpipigil sa sarili ho ay hindi maaaring mawala sa buhay po ng isang Kristiyano. At ito po ay taliwas sa ating dating buhay na hindi ho tayo magpapigil sa ating sa sarili. So, ang kabaliktaran ng pagpipigil sa sarili ay yung hindi tayo magpapigil o hindi tayo magpaawat sa ating sarili. Ang gusto natin ay gusto natin. Kaya doon po sa Galasya, makikita ho natin na laging meron pong battle or digmaan na nangyayari po sa ating loob. So that is the spirit and the flesh. Ang espiritu at ang laman na hanggang ngayon ay nararanasan pa rin po natin. At paminsan-minsan ho ay nandun pa rin ang laman na patuloy tayong inaakit at patuloy tayong dinadala pabalik, hinihila pabalik sa dati nating buhay. Ngunit, ang ipinapabatid sa atin ng salita ng Panginoon, tayo ho ngayon ay isa ng bagong nilalang. O tayo po ay isa ng new creation. 2 Corinthians 5:17. At ang isa nga pong bunga na nakita ho natin sa salita ng Panginoon ay ang pagpipigil natin sa sarili. So that is from the Spirit. Ito po ay ayon po sa Santong Espiritu. Kaya hindi ho maaari na ang isang Kristiyano ay hindi ho, kumbaga wala siyang control sa kanyang sarili. So wala siyang kakayanang pigilan ang kanyang sariling gawin kung ano ang labag sa kalooban po ng ating Panginoon. At dito po sa ating pangalawa, na ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga, ay ang isa ho sa mahalagang bunga rin ng Espiritu at ito po ang tinatawag po nating meekness or kahinahunan sa Tagalog. So kaya ang ating pong virtue na pag-aaral ngayong umaga is the virtue of meekness, which is a series on the fruit of the Spirit, the second part ng ating pong series sa ating pong talata, which is Galatians chapter 5. So again, I will read the text. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy,
peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So maganda rin yung i-Bible quiz. Sabi nga, i-enumerate nyo ang bunga ng espiritu ng pabaligtad. Parang alphabet, pwede nating i-memorize ng pabaligtad. Pero, ang pinakamaganda ho niyan, hindi lang natin memorized yung ating fruit of the Spirit, kundi ito ba ay nakikita sa atin? Ito ba ay naipapamuhay ba natin? Ito ba ay may katapatan ba nating naipapakita sa ating buhay? So yun po yung sinasabi dyan. Kaya sabi dito, against such things there is no law. Okay? Kinakailangan ang sinusunod natin is si Kristo, hindi kung ano yung panukala ng tao. 'Di ba? It's not about human morality. Hindi po ibig sabihin ng moral person, tayo po ay so sabi nga, kaya tayo merong pagpipigil sa sarili. It's because of our morality. But this is from the Spirit. Ito po ay galing sa Santong Espiritu. So ang ating objective muli, mga kapatid, is to practice the character traits of a new nature faithfully, consistent with our calling as a Christian. So not only that we are called to share the gospel, but to live the gospel. Hindi lang para maibahagi natin ang gospel, kundi ipamuhay natin ang gospel. So anong klaseng buhay ang nakapaloob sa mabuting balita? So that is living according sa Santong Espiritu. Walking by the Spirit. And ang isa pang text po natin pong makikita, mamaya po ito, is Philippians chapter 4 verse 5. So ang sabi naman po dito is, let your reasonableness be known to everyone. Or let your gentleness be known to everyone. The Lord is at hand. Ang inyong kabutihang loob ay hayaan nating mapuna o mapansin ng bawat isa ng church. Hindi lang ho tayo gentle sa mga taong nasa labas. Pero doon sa ating malalapit o mga kaibigan o kapatid natin sa Panginoon, hindi tayo gentler or mas gentle. Kailangan mas unang nakikita sa atin yung gentleness sa ating kapatid sa pananampalataya. Okay? So, speaking of meekness, tayo ba isang klase ng tao na hindi madaling magalit? Sino magtataas ng kamay dito at magsasabing, Pastor, hindi ako madaling magalit. Huwag mo lang galitin. Huwag mo lang kantiin. So, are you a type of person who is not easily annoyed or embittered by someone or something? Sana all, kung mayroong ganito. Di ba? Sana. Sabi nga, ay mabutit ikaw ay ganyan. Pero mahirap magsabing tayo ay hindi madaling magalit because maraming paraan para matrigger ho ang ating anger. Di ba? Yung annoyance natin sa tao. So madali siyang matrigger dahil sa kanyang personality, dahil sa kanyang pwedeng sa kanyang appearance. Sabi nga, hansama ng ng pagmumukha, 'di ba? So, maraming paraan para ma-embittered ho tayo or magalit ho tayo. Kaya tayong mga Kristiyano is laging nasa battle. We're always on a battle how to put into practice the virtues mentioned here in Galatians. So, the meekness o yung kahinahunan, 'di ba? Na halimbawa sa lansangan, laging natitrigger yung ating meekness, yung ating kahinahunan. Talagang ako po personally ay hindi ko po masasabing at all times, dahil nandito pa rin ako sa lupang katawan. So pagka nasa lansangan, paghawak mo ang manibela, at kapag maraming mga pasaway, di po ba? So natitrigger yung ating damdamin. Na mainis doon sa mga nakikita nating pasaway. So, pag halimbawa, gitgitan sa isang lane, ang dala mo ay 3 wheels, tapos ang gumit-git sa iyo ay kapwa mo 3 wheels.
Di ba? Or 4 wheels. Di ba? Laging meron pong test sa atin. Laging meron pong paraan para madali ho tayong magalit. And when someone triggers your temper, kapag merong talagang nag-trigger ng ating galit o ng ating temper, na para bang nagiinit po ang ating mga tenga, ano po ang ating ginagawa? So, di ba, normally pagka nakakaramdam tayo ng inis is parang nagiinit po yung ating katawan. Pero ano ba ang ating dapat gawin kapag nasa ganito tayong sitwasyon? Kapag meron pong mga unfavorable circumstances na dumating sa atin, paano tayo mag-react? Paano tayo mag-respond sa sitwasyong ito? So, hindi po exempted ang mga Kristiyano sa mga hindi magagandang pangyayari. Di ba? Hindi po exempted ang Kristiyano sa mga tinatawag nating circumstances na negatibo sa paningin pantao. Pero para sa atin, ito po ay ginagamit ng Panginoon para sa ating pagkatuto. Okay? Kaya ito po ang mahalagang dahilan upang tingnan po natin ang kahalagahan ng katangian ng pagiging isang mahinahong Kristiyano. So that is the virtue of meekness. So we have 3 points here, brothers and sisters. So these are the questions that lead us to see the importance of a meek or a gentle spirit in the life of a new believer in Christ. So first, we have the definition. Tingnan po natin ang kahulugan ng pagkakaroon ng isang mahinahong espiritu. Ikalawa, ang pagsasalarawan ng isang mahinahong o taong may mahinahong espiritu. At ang pangatlo natin is the demonstration of a meek spirit. So first, we have the definition. So titingnan po natin sa salitang orihinal, ang ibig sabihin po ng salitang meekness or gentleness. Kasi pagka tinignan po natin sa English, marami pong synonyms. Ano po? Para po sa salitang gentleness. But ang mas malapit na salita po is the word meekness. At kapag tinignan po natin sa salitang Greek, ang ibig sabihin po niyan is the word prautes. And this is a word derived from the word praos, na ang ibig sabihin po is mild or soft. So, pag sinabi nating mild is malumanay, banayad, ano? Meron bang banayad kung magalit? 'Di ba? Ang Panginoong Jesus, 'di ba? Ang Panginoon. Pero sa part natin, sa ating pagiging makasalanan, so walang malumanay. Ano po? Laging maragsa. Laging, nandun tayo sa maximum. Ano? Nandun tayo sa sagad. Di ba? Basically means mild or soft, and the term sometimes was used to describe a soothing medicine or a soft breeze. So yun po ang salitang gentleness. So halimbawa, pulbo. Meron tayong tinatawag na hypoallergenic. Ano po, hindi siya masakit sa balat, lalo na kapag sensitibo ang ating balat. So that is the word gentle or prautes or praus or praos. So hindi siya harmful, hindi siya masakit, hindi siya nakakairita. Okay? Considerate. Maselan ho siya. Concerned. So yan po ang salitang gentle. And it was also used of colts and other animals whose naturally wild spirits were broken by a trainer so that they could do useful work. So yun po mga domesticated na hayop nung unang panahon. So sa kabila ng kanilang pagiging wild, so sila po ay tinuturuan upang maging meek. Ano po? Kagamit-gamit sa maraming bagay. Kasi ang isa po sa mode of transportation nung panahon na yon, ang Panginoon is colt or donkey, asno. Wala pa naman pong kotseho noon. Wala pa naman kalesa. Kahit paragos, wala pa. Di ba? Mga hayop po ang ginagamit noon. So, yun po nga makikita ho natin. Kaya sabi dito is
It was also used of colts and other animals. And as a human attitude, it meant being gentle of spirit, meek, submissive, quiet, or tender-hearted. So, hindi po ibig sabihin na automatically sa puso sa tao meron ho siyang gentleness. Kasi marami ho tayong pinag-aralan about that. Ano po? Na pwedeng hypocritical, 'di ba? External ang kanyang pagpapakita ng pagiging mahinahon, na hindi lang ito mula talaga sa binagong puso ng Panginoon. But here, makikita ho natin that this is from the Holy Spirit. So, in Zechariah chapter 9, so ito po yung prophecy about the triumphal entry ng Panginoong Jesus, na inulit po in Matthew chapter 21, verse 5. So, ano pong sabi dyan sa aklat po na yan ng Zechariah? So, sabi po dito sa Zechariah 9, so tinutukoy po nito ay ang Panginoon, "Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." So, hindi lang po ang sinasabi dyan is, ang prophecy is about the coming of the Messiah, na siya po ay sakay ng asno, but makikita ho natin that he is a humble. Right? Siya po ay Diyos na nagkatawang tao na nagpakababa. Okay? Humble and mounted on a donkey. So, ang tinutukoy na ito is yung incarnation. Ano po? Ng Panginoon. Yung pagparito niya bilang tao. That's why humble. And he was mounted on a donkey, on a colt, and the foal of a beast of burden. So ito po ang description about sa atin pong Panginoong Jesus. Kaya that's why the perfect example for meekness is walang iba kundi ang Panginoon. Hindi ho siya naging, sabi nga, sa kanyang pagiging tao, ano po, minsan lang siya nagpakita ng authority or some kind of anger. Hindi naman authority kasi siya ho talaga ang authoritative, ano po. Pero yung kanyang pagiging tao po, talagang ipinakita ho niya in the fullest sense sa pamamagitan po ng kanyang pagmi-minister sa mga tao. So, yan po yung makita natin. That's why we have 3 subpoints here about the definition ng isang mahinahong espiritu na dapat taglay ng isang Kristiyano at hindi maaaring wala sa isang Kristiyano. First is that a meek spirit is the way of Christ. Again, the meek spirit or a meek spirit is the way of Christ because Christ first. Ano po? Pinakita niya ang pagiging mababa. Ipinakita niya ang pagiging meek. Ano po? Hindi ho siya yung nasa isang magarang karwahe o nasa isang magarang kaharian. From the time that he was born, kaya nga pa sineselebrate natin the birth of Christ. And speaking of celebration, so ngayon nga po ay September na. Ano po? So umpisa na po ng Christmas season dito po sa atin. Di ba? Pero makikita ho natin that first, ang Panginoong Jesus po ang nagpakita. That's why we pattern always. Di ba? Sinusunod natin yung pattern po ng ating Panginoon in terms ng kanyang pagiging meek. That's why a meek spirit is the way of Christ. Ito ang daan ng Panginoon. Hindi ito ang daan ng sanlibutan. Hindi ito ang daan ng laman. Dahil ang daan ng laman, ang binibigyan natin ng importansya, ang binibigyan natin ng atensyon is yung ating sarili. Di ba? We always seek our own attention. We always seek our own welfare. Pero pagdating sa Panginoon, ang tinitingnan niya lagi ay ang iba. Bago ang kanyang sarili. Di ba? Kaya sabi dito, this is the way of Christ. And ang isang halimbawa din po natin dito is Apostle Paul. Si Apostol Pablo also patterned his defense of ministry with the meekness and gentleness of Christ in 2 Corinthians
chapter 10, verse 1. So ano pong sabi dito sa 2 Corinthians? Chapter 10, verse 1. Ang sabi po dito, I, Paul, myself entreat you, by the meekness and gentleness of Christ, I, who am humble when face to face with you, but bold toward you when I am away. So, dinitalye po ni Paul kung sino po ang kanyang sinusunod sa pagdepensa niya sa kanyang ministry bilang apostol. Kasi dito po sa Korinto, may mga nagtataas ng kilay about the apostleship of Paul. Kasi sa kanyang past, dahil sa kanyang nakaraan, kilala ho si Paul mamamatay tao. Kilala ho si Paul na talagang tumutugis, umuusig sa mga Kristiyano. Kristiyano ho ang sinulatan dito. Kaya meron pong mga maaring nandito sa Korinto at nasa ibang lugar na hindi ho kumbinsido na si Paul ay tunay na apostol ni Kristo. Pero, sabi ni Paul, I myself entreat you by the meekness and the gentleness of Christ. Papaano niya nakilala ang Panginoong Jesus? Sabi nga, papaano niya naunawaan yung salitang meekness and gentleness without knowing Christ? Because meekness and gentleness are foreign words sa mga Romano. Okay? But here, he said, the meekness and gentleness of Christ. So doon pa lang, sa paggamit niya ng salita, makikita na natin yung kanyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya, sabi nga, yung kanyang pagdepensa ho sa ministry ay may tuturing po nating totoo. Dahil, nakilala niya ang Panginoon. Sabi niya, I who am humble when face to face with you, but bold toward you when I am away. Okay? So first, is a mixed spirit is the way of Christ. Ito po ang daan ng Panginoong Jesus at ito po ang kalooban ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. Amen? Amen. Ephesians chapter 4. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 4. Ano po sabi dito ni Apostle Paul pa rin para po sa mga taga-Efeso. I therefore, a prisoner for the Lord, verse 1, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. So, paano po inilarawan ni Apostol Pablo ang paglakad na nararapat sa pagkatawag? Ano po sabi niya? With all humility and gentleness. May pagka-mahinahon na pamumuhay. Kaya huminahon tayo. Kapag may mga tao o mga pangyayaring sumusubok sa atin. Mga kapatid. Okay? Also in Colossians 3. Colossians chapter 3 verse 12. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. So, binanggit ulit yung salitang meekness. Okay? As God's chosen ones, holy and beloved. Pinapaging banal, minahal, pinili ng Diyos. Ito po ang katangian na dapat laging nakabihis sa atin. And also in Titus chapter 3, makikita din po natin, in Titus chapter 3 verse 1 and 2, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. Kaya ang pakikitungo sa iba ay isang tinatawag nating factor. Kung talaga bang tunay tayong nakakilala sa Panginoon o hindi. Kung paano tayo nakikipag talastasan sa tao.
Kung paano natin itinatayo ang pangalan ni Kristo habang kaharap natin ang mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Pero ang nakalulungkot po, meron pong iba na nauunahan ng panghuhusga. Sa halip na ang ipangaral ay ang salita ni Kristo. Di ba? Lalo na sa mga taong hindi naniniwalang may Diyos. So, paano po natin itatayo ang pangalan ni Kristo? Hindi lamang dahil alam natin kung paano depensahan, ano po, ang salita ni Kristo, kundi kung paano tayo maging kawangis ni Kristo. Walk in a manner worthy of our calling. And also in Philippians 1, walk in a conduct, sabi nga, worthy of the gospel. Okay? So first, again, is a mixed spirit is the way of Christ. Next, a mixed spirit doesn't mean defeat or weakness. Hindi po ibig sabihin na ang pagiging meek o ang pagiging mababa o mahinahon po ay ang pagkatalo o ito'y tanda ng ating kahinaan. But instead, ang kahinaan po ay ang kawalan ng pagpipigil natin sa ating damdamin. Yung hindi tayo marunong maging mahinahon. Yun po ang tunay na kahinaan. Meekness means power put under control. It is power that is put under control, not out of control. So, related na related pa rin sa self-control. Ano po? It is the appropriation of its resources. Paano po natin ilalapat ito? It must be appropriate dahil pagka sumobra, hindi na makabubuti. Hindi na siya makatutulong. At kung hindi masyado, hindi rin siya makatutulong. In Proverbs 16:32, ano po ang sabi dito? Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Ang sino mang marahang magalit ay mas mainam kaysa sa magiting o sa matapang. O conqueror na kaya niyang sakupin ng isang bayan, di hamak na mas mabuti ang isang taong marahan kung magalit. That is from Kawikaan. And also in 25:28, aklat din po ng Kawikaan na sabi dito, a man without self-control, also implied as meekness, is like a city broken into and left without walls. Ang taong walang pagpipigil sa kanyang sarili ay katulad daw ng isang lungsod na wasak at walang bakod. Sabi dito, walang pader na nagsisilbing panangga o depensa sa kaaway. Kaya ang mga lungsod po nung unang panahon, di ba? Kasi syempre, ang invasion ho ay talamak nung unang panahon. Yung pananakop ng mga empires o ng mga kaharian. So, talamak ho yan noon. Kaya ang mga lungsod ho noon, talagang meron ho silang walls na hindi ho basta-basta magigiba. Talagang pinatibay ho talaga laban sa mga mananakop. Pero ang puso ng isang taong hindi marunong magpigil, ang sabi dito sa Kawikaan, ay katulad ng isang lungsod na walang pader at wasak. Labas-pasok ang kaaway. Kaya mga kapatid, kumusta ang ating puso? Matibay ba ang panangga natin sa pagkagalit? Ito'y katulad ng isang gamot na masyadong matapang. A medicine that is too strong will harm rather than cure. Hindi lang maaaring mali ang gamot na naibigay. Maaaring masyadong matapang yung gamot na naibigay sa atin. Na sa halip na nagbibigay ito ng lunas, ito'y nakapipinsala o nakasasama. At katulad din ito ng isang hangin na kapag masyadong malakas, ito'y nakapagwawasak, nakakasira. Signal number 5. Ano?
Likewise, emotion out of control also destroys. Nakasisira po ang emosyong walang kontrol. At ito ay walang lugar sa kaharian ng Diyos. That's why a meek spirit doesn't mean defeat or weakness. But the true weakness here is the lack of control. Okay? And number 3, a meek spirit is the opposite of a vengeful and a violent spirit. Ito ay kabaligtaran ng isang mapaghiganti at violenteng espiritu o ugali. Disposition ng tao. Okay? Doon tayo galing. Pagka binuli, hindi pwedeng hindi gaganti. Ano? Pagka pinahiran ka ng marumi, papahiran mo din ng marumi. Di ba? Pag sinuntok ka, susuntukin mo din. So, yun po ang nature natin. But here, a mixed spirit is the opposite of a vengeful and a violent spirit. Kaya hindi maaaring isang Kristiyano ho ay hindi ho maging mahinahon. Dahil kung siya ay nananatiling mapaghiganti at violente, nangangahulugang wala pa sa kanya ang espiritu ng Panginoon. Sa aklat po ng Hebreo, makikita po natin, Hebrews 10 verse 34. Ganda po itong Hebrews 10:34. Kasi ang konteksto nito is about pananampalataya. Di ba? Sa Panginoon. 10 verse 34, for you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. It's a matter of perspective. Ang perspektibo ng isang taong may pananampalataya, sabi dito, you joyfully accepted the plundering of your property. Naalala ko yung ating pinagdaanan lang. Ano po? Masaya nating tinanggap. Ano po? But it doesn't mean na sabi nga sa ating bahagi bilang isang tao, nandun yung katuwa natin. Of course, nandun po yung ating kalungkutan. But sa perspektibo ng pananampalataya, sabi dito, ang kaligayahan po natin is sa kadahilanan na mas tinitingnan natin ang higit. Yan, sabi diyan, you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Kasi kung halimbawa sa mundo, marami kang properties, wala ka naman dun, di ba? Halimbawa, bumili ka ng lupa sa Bicol, hindi ka naman taga Bicol. So, it's not some kind of abiding. Ano po? Na talagang nandun ka mismo sa iyong pag-aari. But yung sinasabi ditong better possession and abiding one, kahit saan tayo pumunta, dala-dala natin. At hindi ito umaalis. Hindi ito mawawala. At ito ang tinatanaw ng mga taong may pagkakilala sa Panginoon. Kaya kung meron mang nangyayari sa kanyang hindi maganda, sabi diyan, hindi niya ginagantihan ng masama. Sa halip, ito ay kanyang pinagkakatiwala sa Diyos. Okay? So, it matters for a Christian to maintain an upward posture with a mixed spirit rather than a downward posture with a vengeful spirit. Mas mainam na tumitingin tayo sa langit at ang puso natin ay mahinahon kaysa tumitingin tayo sa tao na ang puso natin ay puno ng paghihiganti. Romans chapter 12 verse 17. Ano po ang dapat na ginagawa ng isang Kristiyano kung meron mang nanakit sa kanya? Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all.
if possible. So far as it depends on you, live peaceably with all. Tayo ang magkalat ng kapayapaan sa lipunan, sa tahanan. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, ano gagawin natin? Feed him. Pakainin natin. If he is thirsty, give him something to drink. That is meekness. Okay? For by so doing, you will heap burning coals on his head. So, ibig sabihin ng heaping burning coals, so, magkakaroon ng guilt dun sa part noong ministerihan po natin. Kung siya'y kaaway, halimbawa, ano po? So, parang siya ay yung makakonsensya, ano po? Sa kanyang sarili. And, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag nating gantihan o daigin ng masama ang masama. Kaya, meekness is an inwrought, ayon po kay R.C. Trench, it's an inwrought grace of the soul, the temper of spirit in which we accept God's dealings with us as good, and therefore without disputing or resisting. Ibig sabihin po ng meekness is an inwrought grace of the soul. So sa panloob siya. Ano po? Ito'y gawa or operation na mula sa loob. And the temper of spirit in which we accept God's dealings. Tinatanggap natin ang paggalaw ng Panginoon sa atin bilang mabuti. Kaya all things work together for good. Kahit ang mga circumstances is hindi mabuti sa paningin natin. And we respond without dispute, without complaint, without resistance. That is a meek spirit. Okay? So yun po ang kahulugan ng isang mahinahong espiritu. Na tinitingnan natin ang lahat na kontrolado ng Diyos at dahil ang Panginoon ang nagkukontrol nito, lahat ito ay para sa ating ikabubuti. At sumasagot tayo alinsunod sa pagtingin natin. Ano po? Na ito ay para sa ating ikabubuti. Kaya hindi maaari ng isang Kristiyano siya ay magreklamo o magalit sa kanyang kalagayan. Amen? Amen. Hindi lahat. Pero dapat ho, sabi nga, kung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, dahil ito ho ay kontrolado ng Panginoon. Ang Panginoon po may hawak sa atin. Next is the description of a meek spirit. So, ano naman ang pagsasalarawan sa isang taong may mahinahong espiritu? So first, we have submissiveness to the will of God. Siya ay mapagpailalim, mapagpasakop sa kalooban ng Panginoon. Ikalawa is teachableness to the Word of God. Siya ay mapagpaturo sa salita ng Panginoon. And number 3, graciousness for the welfare of others. Siya ay mapagbiyaya para sa iba. So, ito po yung makikita ho natin. So, only there's virtue among the 9 characteristics of the fruit of the Spirit do not apply to God, nor to Jesus except in His incarnation. So, wala po tayong mababasa in the Old and in the New Testament na kung saan ang meekness po is ang tinutukoy or pinapertain ho ito sa Panginoon o sa Diyos. Sa Panginoong Hesus naman, ito ho ay regarding po sa kanyang incarnation o sa kanyang pagiging tao. Which means na tayo ho ang dapat makilala sa katangiang ito. We are the ones who must be to be known, sabi nga, who must to be known with this virtue. And meekness is described in 3 different attitudes. O may 3 katangian. Dapat ho
na alam po natin patungkol po sa pagiging meek or gentle. First is submissiveness to the will of God. Pag sinabi natin submissiveness to the will of God, it connotes the idea of some kind of putting on in Colossians 3 verse 12. Sinabi po kanina sa ating binasa, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, humility, meekness, and patience. So the word putting on connotes the idea of submission, and it must be done from the heart. Ang pagpapasakop ay galing sa puso, hindi ho dahil isa lamang itong utos. Mga kapatid, kaya ang pagpapasakop ba natin sa Panginoon ay ayon sa Espiritu. Kailangan matiyak po natin na ito ay talagang bunga ng Espiritu. Ang pagiging mahinahon po ay hindi ho mangyayari kung hindi ho tayo mapagpasakop sa Panginoon. Kaya we always pray, Thy will be done. Kung meron tayong pinapanalangin, Thy will be done. Amen? Hindi yung will natin lagi ang sinisik natin. Bakit pa tayo nanalangin sa Panginoon? The fact na tayo po'y nananalangin is tanda ng ating submission sa Kanya. Okay? Next is teachableness to the Word of God. In James chapter 1 verse 21, therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Bukod sa pagpapailalim natin sa kalooban ng Diyos, ang meek spirit o mahinaong espiritu ho ay mapagpaturo sa salita ng Panginoon. Receiving the implanted word or the word and applying it sa ating mga buhay. Dahil pag sinabi ho nating teachable, hindi po ibig sabihin ng teachable is teacher ka. Ano? Dahil ang totoong teachable ho is yung marunong tumanggap. Hindi siya yung parang siya laging yung nagtuturo lang. Hindi po ang ibig sabihin ng teachable ay teacher. Ano po? Pag sinabi nating teachable is you are welcome to learn from others. Receptiveness. Yan po yung isa sa mahalagang katangian para mapanatili po natin ang mahinahong espiritu, mga kapatid. Marunong tayong magpaturo sa mga taong alam nating makatutulong sa atin. Higit sa lahat, sa salita ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, hindi ho siya nagkulang sa atin. Ano po? Nagbibigay siya ng mga resources, mga tao na pwede nating pakinggan para mas lumalim tayo sa ating pagkakilala sa Panginoon. Again, receive with meekness the implanted word. Not simply receive, but with meekness. We joyfully receive the word because the word of God helps us. Sabi nga, para tayo po ay lumaki, lumago, at mas makilala natin siya. A teachable disposition is a meek one. And graciousness for the welfare of others in Ephesians 4:2 says, walk with all humility and gentleness. Again, this is a walk manner in a manner worthy of our calling, with humility and gentleness. At ang halimbawa pa rin po natin dyan ay ang Panginoon pa rin. He is our perfect example. In Matthew 11:29, He said, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. So
So, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, I am gentle and lowly in heart. Thus, ano sabi niya dun sa preceding? Di po ba? Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabigatan. Right? 11:28. Ano po sabi dito ng Panginoon? Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan, at ako magbibigay sa inyo ng kapahingahan. So, those burdens are the burdens of yung tinatawag nating religiosity, yung human, yung katuwiran ng tao, effort ng tao. Kasi this is Judaistic, ano po. So, nagiging pabigat sa mga tao kung ano yung mga samut-saring tradisyon at mga commandments na ibinibigay sa kanila. Pero hindi kailangan para sa Panginoon, sapagkat ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Come to me. At ang kapahingahan ay sa akin magmumula, sabi ng Panginoon. Hindi nyo na kailangang maghirap, hindi nyo na kailangan kung ano-anong gawin. Basta't kayo lumapit sa akin. At ang sabi niya, dalhin mo, take my yoke upon you, ang aking pamatok, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. It's from the gentleness and the lowliness of the heart of Christ in order for us to experience itong kapahingahang ito. Okay? Again, graciousness for the welfare of others. Sabi dito, kailangan nakikita din ng ibang tao ang ating kahinahunan. Hindi lang ikaw ang magsasabing, natutunan natin ang pagiging mahinahon para sa atin, kundi napupuna rin ng iba at nakikita sa atin ang kahinahunang ito. Thus, we must actively pursue meekness. O men of God, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. 1 Timothy chapter 6 verse 11. Kung tunay tayong lingkod ng Panginoon, ito ang ating pinagpupunyagi na patuloy nating magawa sa buhay natin. Na hindi ang kabaluktutan, ang kabulukan ng ating laman ang patuloy na nananaig sa atin, kundi ang mahinahong espiritu na meron tayo. So that is number 2, the description of a meek spirit. First, submission, teachable, gracious. Mapagbiyaya tayo sa iba, mapagpaturo tayo sa salita, at mapagpasakop tayo sa Panginoon. And last, number 3, we have the demonstration of a meek spirit. So ang ating text po dyan is from Philippians chapter 4 verse 5. Tingnan po natin mga kapatid. Philippians chapter 4 verse 5, ang sabi dito, let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Let your reasonableness, in other words, is gentleness. So we have 3 subpoints again. Dito po sa number 3. First, make it reasonable. Maging reasonable ang ating pagiging mahinahon. How? Ano po ang sinabi ni Apostle Paul sa context nito pong verse 5? He learned to be content in everything. Okay? Verse 11. I have learned in whatever situation I am to be content. Natutunan kong maging kontento sa lahat. Ano man ang aking sitwasyon. Sabi niya, whatever situation I am. That's why yung kanyang meekness ho is a reasonable one. Ang kanyang pagiging mahinahon is bunga ng Espiritu. Sapagkat siya ho ay kontento sa Panginoon.
Kaya, mga kapatid, tayo ba'y kontento ho sa Panginoon? Si Kristo ba ang ating contentment sa buhay natin? O baka si Kristo ay karagdagan lamang? Huwag sanang additional lang ang Panginoon. Huwag lang sanang supplement ang gawain sa buhay natin. Ito ang ating buhay. Si Kristo ho ang lahat sa atin. Ganyan o tingnan ni Apostol Pablo, ano ho ang Panginoon. At sana ganyan din po natin tingnan ang Panginoon. Kung paano tingnan ni Apostol Pablo ang gawain, ang ministry, sana ganun din natin tingnan ang ministry. Kaya magkaroon tayo ng reaksyong maayos at tama sa lahat ng pangyayari. Bakit may mga pagsubok? Di ba? Naglilingkod na sa Panginoon, may pagsubok. Paano pagka lumayo ka sa Panginoon? Ano ang magiging response natin sa pagsubok? Hindi naman mawawalang pagsubok pag tayo ho ay dumalo sa gawain. Pero ang pakinabang ho ng pagdalo natin, nandun po yung ating health, yung kalusugan natin kung paano tumugon sa pagsubok. Kung lalayo tayo sa gawain dahil tayo ay, sabi nga, yung ating emosyon ay hindi mabuti, masama ang ating timpla sa mga pagsubok na ito, ano ang magiging response natin pag may pagsubok? Di ba? Ano na mas mabuti? Yung may pagsubok na naglilingkod tayo sa Panginoon o yung may pagsubok na malayo ka sa Panginoon? Make it reasonable, brothers and sisters. Hindi tayo magiging meek kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoon. Kung hindi natin ibibigay ang ating sarili sa Kanya. Okay? Meekness streams down from a heart that has contentment and spiritually stable. There must be a spiritual stability sa buhay natin. At hindi yan mangyayari kung hindi tayo tapat sa Kanya. Next, make it gracious. Kaya sabi dito sa talata, be known to everyone. Mapansin ng mga tao, ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Another rendering of the word gentleness here is the word graciousness. And this graciousness is the graciousness of humility. Pagpapakababa. The humble graciousness that produces the patience to endure injustice, disgrace, and mistreatment without retaliation, bitterness, or vengeance. Kaya yung pong bunga ng Espiritu, makikita natin, sila ho ay magkakakonekta sa isa't isa. Ano po? So, kumbaga sila ay interconnected. Magkakasama po yan. Hindi lang yung meron kang isa, wala yung iba. Meron kang pag-ibig, wala kang pagtitiis. Meron kang kagalakan, pero wala kang pagpipigil sa sarili. Hindi ho pwede yan. Yan po yung magkakasama lahat. Ang pagpipigil sa sarili, ang pinag-aaralan natin ngayon, which is yung kahinahunan, yan po ay magkasama. Kaya sabi dito, it produces the patience, pagtitiis. Kung hindi tayo meek sa ibang tao, how? Paano tayo magiging patient sa lahat ng mga injustices, mistreatments na nangyayari sa atin? And number 3 is make it glorious. It says, the Lord is at hand. Okay? By looking at the nearness of Christ's second coming, we can see that meekness is a must-see virtue and necessary to display in this world drenched in sin. Maging maluwalhati rin ang pagpapakita natin ng mahinaong espiritu kung paano natin tingnan ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. The Lord is near. Malapit na ang Panginoon. Isa yan sa magandang motive, para sa atin. Para maging mahinahon po tayo at huwag tayong balisa. At huwag tayong aligaga sa buhay. Kasi ang mundo natin ngayon ay talagang hindi na magkanda-ugaga.
Sa dami ng kailangan gawin para makasurvive. Yan ang nature ng buhay natin ngayon. Kapag hindi tayo magsisipag, wala. Pero kung walang Panginoon, sa kabila ng iyong pagsisipag, hindi magiging mahinahon ang ating sarili, ang ating espiritu. Ibang espiritu ang makikita sa atin. Kaya meekness, brothers and sisters. Patuloy nating tingnan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ng may kagalakan at ng may pananabik. Let us do all things for the glory of our Lord. Hindi lang para sa atin at wag para sa atin lamang. Unahin natin siya. Amen, mga kapatid? So this is the demonstration of a mixed spirit. Make it reasonable, make it gracious, and make it glorious para sa Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon. And for our conclusion, Matthew chapter 5 verse 5, the last text po na ating babasahin. Sabi diyan, "Blessed are the meek. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Hindi po ibig sabihin yung meekness natin ang magbibigay daan para mapasa atin ang mundo. O maka-acquire tayo ng lupa. Maka-acquire tayo ng isla. Maka-acquire tayo ng eroplano or some kind of private plane. Hindi ganyan ang sinasabi dyan. Ano po? The meek ones are those who are blessed in Christ, and thus, sabi nga, they shall inherit the earth. So yung earth na yan is hindi po yung earth na ito. That is the earth that will come, na ipinangako po ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Na kung saan ang mundong ito ay wala ng kasalanan. Kaya mga kapatid, meekness. Pagpatuloy natin ang pagiging mahinahon ayon sa Espiritu hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat kung hindi natin gagawin ito, apektado lahat. Ministry natin apektado. Priorities natin apektado. Kung paano natin tingnan ang lahat ng bagay apektado. Kailangan unahin natin ang ating sitwasyon. Kung paano natin tingnan ng Panginoon. Siya ba talaga ang ating Diyos? Siya ba talaga ang ating tagapagligtas? Siya ba talaga ang ating Panginoon? O baka sarili pa rin natin ang ating Panginoon? Kaya nahihirapan pa rin tayo maging mahinahon. Nahihirapan pa rin nating pigilan ang ating sariling damdamin. Pero kung ilalagak natin sa Panginoon lahat ng ating mga kahinaan, kung isusuko natin ang ating buong buhay sa Kanya, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. May bunga ng Espiritu. At ang bungang yan ay patuloy na yumayabong sa biyaya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa inyo pong banal na salita. Salamat po sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin na sa lahat ng amin pong mga katangian ay ang Panginoong Hesus ang aming pong sinusunod, ang siyang pattern po namin sa lahat ng ito. Hindi po ang aming kahinaan ang maging daan upang sumunod kami sa mga nakikinig po namin, kundi ang katotohanan po ng iyong salita ang patuloy naming panghawakan kung ano po ang dapat na makita sa amin. Kaya muli po, Diyos, tulungan niyo po kami sa inyo pong biyaya at kalooban, may pamuhay namin ang inyo pong salita. Ang inyo pong pagtuturo sa amin ay patuloy po na makita sa amin, Panginoon, sa bawat isa. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.